So, good morning pala sa inyo. Ito nga pala si Pindot natin. Kung makikita nyo, nakatambay muna siya. Nadabasa ng ulan. Medyo umulan siguro kagabi. Uy, nabasa. Wala kasi siyang silungan dito. Hindi naman totally nabasa. Parang hamog lang naman to. Painitin natin. Medyo marumi pa yung likuran eh. Kahit mga 2 to 3 minutes lang. Medyo nagmamadali na tayo. Basang basa lahat pati top box. Hindi siya ulan eh, hamog siya eh. Ayun parang nag-moist. Hindi naman kasi umulan kagabi. Parang nilagay sa harap si Scarlett. Okay, goods. Ano na yan? Hopya. Magandang umaga sa inyo. By the way pala, ikukwento ko rin yung nangyari kay Pindot. Kung bakit hindi ko siya magamit hanggang ngayon. Halos 1 linggo ko na siyang hindi magamit, no? Puro si Scarlett yung nasa video natin. So last time kasi, ba't may mangga dito? So last time kasi, nung nag throttle body cleaning tayo, nung nag throttle body cleaning, nagre-reset na tayo ng ECU tsaka TPS. Tapos dun sa part ng ECT sensor, nandun na ako, dun yung reseta ng TPS. Medyo hinuhugot natin. Bili lang tayo ng pandesala. Barya pa ba ako? 20. Bente kuya. Thank you. Opya, haba nito. Ay, likabok. Ayoko sumusunod sa malalaking truck eh. Nahakot talaga nila yung mga likabok eh. Oh, alam mo na mas malaki siya. Alam mo na ang dami. Grabe, likabok. Pero yung mga bus, pero pag bus parang hindi naman eh. Pero depende lang din sa sa bilis nila. Saka sa shape siguro. Alikabok. Haba pa naman. Pag ganito ang hirap overtaken. Dadaan kasi tayo ng ng ibang way papunta sa trabaho. Kaya dito tayo dumaan. Puwing pa ako. Nakakaano no? Na napupuwing ka kahit naka-helmet. So nakasalamin ako Oh, di ba nakasalamin pa ako eh. Haba. Haba, hindi ko pwedeng sundan to hanggang doon. Nagmamoist pa yung mga side mirror natin. Lamig na lamig. Ang haba. So actually, ituloy ko lang yung kwento natin kay Pindot. May in-order na akong pyesa dahil ayun nga naputol nung kinakalakwit ko yung sa may TPS sensor natin. Kala ko yun na kasi yung pinaka sensor, hinugot ko siya, pinihit ko ng flat screw, pinilit ko, hindi pa pala yun yung hangganan ng
hindi pala yun yung hangganan ng ECT sensor. Kumbaga nadama yung ano, nakadikit sa ECT sensor, which is yung EOT sensor. Ang ibig sabihin ng EOT sensor ay engine oil temperature sensor. So pag wala yon, overheat, lalabas sa indicator natin overheat. Tsaka check engine, do si pindot gumagana siya, napapaandar ko, kaso may check engine, may overheat, tsaka paiba-iba yung ano tawag dito, yung minor nya. So pag ni-start mo, tataas, bababa, tataas, bababa. Nagloloko siya dahil nga dun sa EOT sensor na naputol. Ngayon, sa Honda Click 160, napakahirap pala hanapin ng sensor na yon. Actually sa ibang click, sa Click 150, 125, ang dami nun eh. Kahit sa mga motor shop, makakabili ka nun. So solve agad problema mo. Nasa magkano lang naman yun, nasa ewan ko kung kulang 500 or kulang 400, basta nandun lang siya sa range na yun. Tsaka bira lang masira talaga yon. Yung sa Click 160 kasi plastic yung material niya eh, hindi tulad sa 125, 150 na ano, na parang medyo metal siya, na parang brass, kulay ginto eh. Matibay siya, matigas, hindi tulad nga sa Click. Ewan ko ba't plastic yung sa Honda Click 160 eh. Parang ang ano tuloy, parang ang gaan maputol. Kaya naman yun, naputol natin. Ngayon, hindi natin pwedeng paganahin yung motor natin hanggat sira yun, kasi magloloko yung ano natin, ECU. Saka masira yung motor natin pag ginamit pa natin ang sira. Umorder na ako actually sa Honda mismo, kasi sa online wala talaga, wala akong makita. Sa online na ako humanap, tapos ay sa Honda sa kasa na mismo, sa may spare parts, kaso wala sila doon. So ang gagawin nila, o-order sila sa mismong Honda daw, mismong manufacturing center siguro. Tapos ayun, ayaw gumilid ni ate, sa kanya lang daw yung kalsada. Medyo masikip lang yung kalsada dito ah. Parang masarap ng taho. Late na kasi ako eh. Medyo maaga-aga pa, makapagtaho pa ako eh. Wala kasing dumadaan ng taho malapit sa amin. So yun, ang tawag dito, umorder na ako sa Honda, kaso 3 weeks pa bago dumating, tapos hindi pa sure yun. Yan parang nako, parang ano, ang hirap talaga. Nahirapan ako sa pyesa na yun. Kaya nadismaya ako sa ano eh, sa Click 160 eh. Ba't parang ang hirap hanapin ng pyesa na yun, di tulad sa ibang unit. Yun yung ano eh, yun yung disadvantage ng sa 150 kasi malaki yung ano ko eh, malaki yung advantage natin, dahil minsan kung ano yung pyesa ng 125, yun din yung sa 150. Kaya naman kung hindi available yung sa 150, pang 125 bibilin mo, which is katulad lang naman ng pang 150. Nag-iba lang yung code kapag binili natin siya, code part code, yung may ano, number, parang serial number niya, pero same lang din. Though may konting differences naman talaga sa mga pyesa ng Click 150 eh, pero konti lang. Ewan ko ba. Kaya ngayon, magti 3 weeks na si Pindot eh. Pumunta na rin ako ng ibang shop sa may ano, LC Angeles, na may na ano siya, na tawag dito,
na reseller ba tawag doon? Parang tawag dito, nakakalimutan ko eh. Kumbaga partner ng Honda na nagre-resell ng mga parts. Alalahanin ko lang yung term. Yun, pumunta na ako doon. Actually, nung pumunta ako doon, mangha ako, dami nilang pyesa. As in, sobrang dami. Nakailera, naka-compile. Kala ko nga meron na eh. Kinuha yung pyesa ko, tas naghanap ng mga 20 minutos. Nung pagkakuha, sabi ko, meron to. Hahanapin eh. Pero nung 20 minutes na, parang nahihirapan na sila maghanap. Parang umiiling na sila. Ayun, wala rin. Doon naman, after 1 month, doon siya doon daw ako kukontakin. After 1 month daw kasi, parang o-order ulit sila. So yun, ang hirap. Medyo nahirapan lang talaga ako. Traffic dito. So one way siya. One way nga talaga siguro. Sulong mga single eh. Sulong. Dito tayo eh. Dito na tayo. Baha. Dito na tayo sa gitna. One way lang to. Grabe, parang maputik yung dadaanan. Kaya madalas akong dumadaan dun sa highway. Ito madalang lang. Haba ng traffic. Haba ng traffic talaga. Wala pa ba?
na ba, maputik eh. Hindi naman masyadong basa, sakto lang. Pero madulas pa rin to. May kotse pang sumalubong. Uy, nakauwi na kami. Ba't may sumasalubong pa? Ayun na, maputik. Pero buti na lang hindi basa yung lupa. Actually basa, hindi siya yung sobrang basa na didikit yung putik. Kabila tapos na eh. Na-off-road ulit si Scarlett natin. Ito, medyo maputik na dito. Ito yung ayoko eh. Wala na. Pag ganito, nakadaan ka na ng ganito, wala na. Kakalat na yung kakalat na yung putik sa motor. Ayun, kahit konti lang yun. Na. Ito, okay pa yung ganito eh. Medyo mabuhangin ng konti. Mahaba ito eh. Akit na ba dito? Hindi pa. Ay. Ayun, dito na tayo sa taas. Buti na lang. Pag ganyan, maghahanap ako ng bahang lugar. Yung medyo malinis. Dito hindi ka talaga makakadaan dito. Grabe. Basang basa. Haba din ang pila dito oh. Haba nila. Hindi pa naman masyado. Ato, baha. Ugas tayo ng konti. Para lang kahit pa paano matanggal yung ma-sticky na putik. Hop, yeah. Mahaba-haba pa to. Uy, malilate na naman tayo. Last week aga natin palagi. Tapos this week halos late na tayo. May week talaga na medyo tardy tayo eh. Medyo hirap gumising. 7:20 na. Medyo alanganin na.
MX pa yata yung na-overtake natin. Medyo mabilis na siya eh. Na-overtaken pa natin. Baka natamaan yung pride nun. Uy, tawid pa eh. Sarap. Sarap mag-drive. Sarap mag-rides. Kaso papunta sa trabaho. Hindi papunta sa magandang tanawin. Rides din naman kasi yung tawag eh kapag ano. Sa bagay yung rides yung parang enjoy ride lang eh. Commuter pala ako ngayon, commuter. Wap, yaman ni popcorn. Uy, lubak. Wap ya, hindi ko pa kabisado ang malubak dito ah. Sa totoo lang, di ko pa nga kabisado eh. 7:30 na. Ito may mga pakonti-konti pang ano eh, naipong tubig. Mulan ba dito? Nasty girl. Yes. Kagabi nanonood ako ng mga Indo concept. Indo ba? Thailand? Indonesian concept ng Click version 3. Grabe ganda. Namangha ako. Parang naisip ko gusto ko na rin mag ano, mag Indo concept. Opya. Soon, mga ilang months, palagay ko mag-i-Indo nga tayo. Hanap lang din ako ng murang version 3 na kulay puti. Kung may binebenta kayo, kung may unit kayo na version 3 na white, as much as possible yung ano, yung sinasabi nilang version 4 na puti na kulay itim yung letter M sa harap. Yun yung trip ko. Tapos yung parang white black, ay hindi, gold black yung ano decals. Yun yung trip ko. Siguro 1 month di ko muna gagalawin. Ano pa natin yung tawag dito, ano pa natin yung ganda ng stock na decals
Then pag may pambili na tayo ng ano, mga pang concept natin, pang palit, mags, brakes, Brembo, yung mga ayun, Brembo brakes, caliper, style talaga natin siya na ano, di naman pang motor show talaga na naka open pipe, yung street legal pa rin. Alam ko naman yung ano, Indo, pwede namang ano yun eh, street bike, gawing street bike concept or street legal pa rin, basta wag mo lang siyang i-open pipe. Goods lang din yung stock, goods lang din yung medyo maingay ng konti, pero syempre wag lang lalagpas sa 99 decibels, kahit nasa 70 to 80 lang, kumbaga maiba lang yung stock na ganun. Pa ako. Lakas pa rin ni Scarlett, ganda ng hatak. Ganda na ng Arenas ngayon, no? May signage na. Ang laki ng space ni kuya sa kanan. Eh, takot ako ma-overtake dun. Tsaka kasalanan ko pa pag umovertake ako dun. Na lake ba ako kanina? Humps. Isa pang humps. Ba't nasa gitna si Lolo? Naglilinis sila, oh. Clean and green. Oh, Pia. Oh, Pia. Oh, Pia. Oh, Pia. Oh, Pia. Yan, ganito lang dapat yung hams. Sakto ko lang na babagal at masarap daanan. Ba yung kanto nila, Chris? 10:31 na. I'm late. Sa gitna tayo. Kawalan. Dito ba yan? Oh, dito.
Ba't kumanan yung flasher ko? Kaliwa pala. Yun, tama. Dito tayo. Saan kasi yan? Dito ba yan? Dito. Par. Ano yung documents? Top box na. Oh, sige. Bigay ko lang kay Ma'am Jinky. Kay Leslie. Sige, sige. Sabihin ko pinapabigay mo. Na? Hindi yan. Sabihin ko dumaan ako sa inyo. Hindi yan. Hindi pa. Ma'am, pag ano pala, mamaya ako nadalhin. Nakalimutan ko kahapon ulit. At saka sa highway ako dumaan eh. Maputi kasi dito sa San Pablo. Di ba binutan na? Oo, kaso yung kalahati hindi pa. Oo, kaya maputik pa rin. Yeah, ayan kasya. Kaya pa yan, hindi pa ulit. Sakto lang ako dumarating eh. Oo, kaya pa yan. Sakto lang, no? Sige pa. Sige. Chat na lang mamaya pag dadaan ako. So yun, si Christian yung nagpasok sa akin sa work. Kaso nag-resign din siya. Hindi na siya pumasok. So wala na akong kasama. Iniwan niya din ako. Ta-ta-ta-ta. Daming lubak. Traffic. Traffic, traffic, traffic. Traffic, traffic. Ay. Matraffic. Or mabagal lang yun nandun sa harap. Ay, ito pa talaga ako. Yung may mabagal nga talaga doon. Domino effect na eh. Pag may mabagal talaga. Matulad nito, ito pala. Dito medyo maluwag na kasi hindi na siya major road.
pero parang shortcut din papunta sa highway. So may time na marami ring dumadaan. Palabas to ng Angeles City proper. Batakin muna natin ng konti si Scarlett. Sunod yung mga nagbabike. Natamaan yung ride nung Smash ba yun? Mahabol naghahabol siya. Kung Fu Panda. Ay hindi pala, joke lang. Hindi naman humahabol. Kala ko bigla akong hinahabol Mas sumasarap yung takbo ng motor kapag mas umiinit yung makina mga Honda Click pag binabatak mo. Panda, my bitch go all the times. Uy, kala ko dito na tayo, kabila pa pala. You broke my heart, oh girl, for goodness sake. Ito yung kanina kasunod ko na to kanina ngayon kasabay ko ulit nung dumaan tayo ng Arenas, nakakasabay ko pa pala siya. But I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but medyo nag-aalangan ako pag ganun baka kakaanan pala. I didn't wanna write a song and I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but saan kaya mas mabilis, kaliwa o kanan? Kaliwa na lang tayo. Dito ako dumadaan lagi pero yung kanan doon din yung lusot pero ewan ko kung anong mas mabilis, yung kaliwa or kanan. Hindi naman ang preno nun kanina yun, haba ng dito minsan may mga nanghuhuli kapag hapon. Kasi nga naman parang bypass siya, shortcut bypass road from Angeles to any part ng Arayat. Kaya naman minsan may checkpoint dito sa Pandakaki. Coordinate na lang if ever, kasi criminal lang naman anti-criminality checkpoint. So kung nakaw yung motor mo, wala kang papel, ayun, talagang huhulihin ka.
Pero kung goods naman, kahit hindi naman siguro rehistro yung ano, hindi naman sila maigpit dun eh. Pag anti-criminality checkpoint, tingnan lang kung nakaku yung ano mo or may documents. Pero kung wala ni isang documents yan, kahit na basa ako dun ah, kahit na Xerox lang na ORCR, patay ka na nun. Doon hindi ka naman makukulong. Ganda talaga pang arangkada yung setup natin kay Scarlett eh. Maganda yung arangkada natin. No, hindi tayo nabibitin. Kahit bumagal tayo ng konti tas umarangkada, nandun pa rin yung hatak. Ramdam mo pa rin yung power. And I didn't want anyone thinking I still care. Baby, I've been moving on, and I think you should be something that I don't want. Don't like you, she likes everyone. Sa mga cornering naman, depende na yan sa gulong. Pero kung maganda yung gulong ng click nyo, good siya. Kasi yung sa akin, ito medyo ulit-ulit ko nang sinasabi to eh, sa gulong ko, BIS motorcycle tire. Ewan ko ba, hindi naman ako sponsored niyan ah. Tuwang-tuwa lang kasi ako dun sa gulong eh. Mga naunang gulong ko kasi madulas talaga eh. Pero yung gulong ko ngayon, goods na goods. Ay, hams pala to. Uy, hams pala yun. Yung iba kasi naka-drawing lang eh. Buti na lang hindi masyadong mataas. Smooth pa rin naman ah. Buti na lang di tayo nauga talaga. Hindi ko rin, kahit na lagi dumadaan, hindi ko pa rin kabisado yung mga humps. Sa bagay, pag may markings talaga na yellow tsaka black, ano talaga yan eh, parang ocean talaga yan magbagal. May bad naman. Pero yun doon, drawing lang eh. Ito, drawing lang siya. Nakaumbok ng konting-konti. Ayun o. Konti lang eh. Naguyod siguro, wala ng gas siguro or flat. Dalawa lang naman yan eh pag nagtutulak, walang gas or flat. Bihira lang yung may tama yung ano. Ito, drawing ulit yung humps. O diba, hindi mo masisisi eh. Ito pa. Kailanganin na, hindi tayo makakalusot. Ito, hams to. Uy, gagi yung aso, biglang tawid. Binilisan ko na nga sa hams. Pag maganda suspension mo, hindi mo ramdam yung hams eh. Tinry natin kanina. Eh, hindi maganda yung suspension natin, tumalbog tayo ng konti. Pero yung Fury ko nun ha, ang ganda ng suspension. Tandang-tanda ko yung Fury ko. Si Puroy. Okay, lipat.
Dito na tayo sa main road ba to? Hindi ko sure kung main road, pero maluwag eh. Pero bypass siya papunta ng ano, papunta ng Angeles. So dito na tayo. Maluwag eh. Dami na sasakyan dito. Mga papasok lahat sila. Uy, rough road ba to? Hindi. Okay, goods. Okay, dito tayo. Mas maganda dito eh. Tapos ito, kanan tayo. Pero pwedeng dumiretso dun. Pero mas bet ko dito. Mas ano siya eh, mas masarap daanan kaysa dun. Diba? Sarap ng ano, tsaka may mga puno-puno. Parang nasa nature ka rin. Saan luwag ng ano lane na to? Dito tatlo, dito sa pauwi dalawa lang. So dahil bypass road nga lang siya, Magalang Angeles bypass road, so nilakyan nila yung papunta kaysa sa pabalik, kasi mas konti yung pabalik eh. Good idea para makongest nga yung traffic dun sa may main road dun. Dito tig 2 lane na sila. Uy, click 160, ang ganda. Kulay pula. Diba? Dito nyo makikita yung sarap. Nakakalimutan ko may GoPro pa pala ako. Dito nyo makikita yung sarap ng pagmamaneho, na maganda yung hatak ng motor, smooth lang, goods yung arangkada.
Apia. Haba din ng ano kaya ng GoPro mag-isang oras na yata tayo. At least 'di ba nasamahan niyo ako. Buti na lang hindi masyadong traffic ngayon May time na pag dumadaan ako dito, talagang bigat ng traffic o natsyempuhan ko lang siguro. Kasi palabas na to ng ng highway talaga. Ganda nito. Naka-remset. Ba't kasi sa hindi tamang tawiran lumilipat alanganin naman siya masyado. Ano bang oras? May 5 minutes pa ako. Dapat alisto ka dun ang hirap duman dun. Yun yung pinaka-challenging na part ng dinaanan natin kasi merging na dun, merging tsaka hirap lumiko. Kailangan alisto ka sa likod mo, may ipit mo siya pag hindi pa talaga nakuha sa tansya sumisingit pa rin sila. Kakamayin ko na, gagamitin ko nung pangkamay itong kanan. Siyempre itong kabila pang throttle kung di man nila mapapansin yung signal light. Ayan, ito yung walking street kung alam niyo walking street, dyan yun. Dati nalalayuan ako dito sa Angeles, ngayon parang lapit-lapit na lang.
So salamat sa mga sumama sa akin at umabot hanggang dito sa video na ito. Sana nag-enjoy kayo kahit papano. The more you click, the more you know. Ride with Moto Arc. Bye bye.